sama-sama tayong magiging saksi. Mga kapuso, nagkahulihan na naman sa EDSA busway at ang isang nagtangkang tumakas, sumemplang. Ang sa mga otoridad, mahigit 7 milyong piso na ang multang nakalap mula sa mga paglabag nitong Enero lamang. Saksi, si Joseph Moro. Pinapatabi ang motorsiklong yan pero imbis na huminto, bigla itong humarurot hanggang sa sumemplang. Dali-daling sumakay ang rider at tinangka ulit tumakas, pero sumemplang ulit siya. Hinuhuli siya ng mga operatiba ng DOTR Special Action and Intelligence Committee for Transportation dahil sa pagdaan sa EDSA busway kahit bawal. Todo paliwanag ang rider. Nagmamadali lang po ako. Sa ospital po. Sa Bulacan po. Bulacan po. Opo. Kaya nag-update lang po ako po. Pasensya na po talaga kayo. Bukod sa pag-impound sa motorsiklo, umabot sa 15,000 pesos ang kanyang multa. May iba pa kasing paglabag ang rider. Wala siyang dalang lisensya at wala ring rehistro ang dala niyang motorsiklo. Naka-Air Force uniform din siya na ayon sa kanya ay hiniram lamang niya sa kaibigan. Bukod sa mga bus na nag-ooperate sa EDSA Carousel, 5 pinakamatataas na opisyal ng gobyerno lamang ang pinapayagan dumaan sa busway. Pwede ring dumaan ang mga re-responding emergency vehicles gaya ng ambulansya, truck ng bombero at Philippine National Police. Pero ang ambulansyang ito walang maipakitang trip ticket. Hindi po sir, nag-pick up po kami ng patient kaya lang hindi po nakagawa ng trip ticket. Pinadaan naman ang kasabay nitong ambulansya na may nakitang trip ticket. Pwede sir, pwede. Basta may may sakay na pasyente ho. Opo, para basta may katunayan lang po na may dala siyang pasahero, tsaka kung saan po siya kinuha. Opo, trip ticket po. May oras din po yun sir at tsaka date. Hinuli rin ang isang taga-Land Transportation Office o LTO at isang pulis na dumaan sa busway. Sa isa't kalahating oras na nakita naming operasyon, 27 ang nahuli. Ang ilan sa mga hinuli, batid naman daw na bawal. CCR na po kasi ako. CCR na ako. Okay lang, 5,000? Hindi sir, wala akong bayad ng ganun. Sakit lang nila yan sir. Ayon sa DOTR SAE, kung hindi natatakot yung mga lumalabag dito sa dumadaan sa EDSA busway, baka doon sa demerit point sa inyong mga lisensya ay matakot na raw ang publiko. Bawat violation, 5 points ang bawas at meron ka lamang na 40 points sa iyong lisensya. Pagka naubos mo na yun? Marirevoke po ang ating license and then magkakaroon po tayo ng uulit tayo ng proseso doon sa magiging student, then non-pro and then professional. Nitong Enero, lampas 7 milyong piso ang multa nakalap ng gobyerno sa mga lumabag. Aabot naman sa 189 million pesos noong 2024. Para sa GMA Integrated News, ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Kulikhamang pagnanakaw sa isang motorsiklong iniwan lang sandali ng may-ari na may binili sa convenience store. At sa tulong ng CCTV, natunton ang mga suspect. Saksi, si Darlene Kai. Nang maglakad papasok ang dalawang lalaking ito sa Rianzares Street sa Sampaloc, Maynila pasado 1:00 ng madaling araw, tinumbok nila ang isang nakaparadang motorsiklo. Agad sumakay ang nakapula sa motorsiklo habang itinutulak muna palayo ng kasama bago sila dali-daling umalis. Tinangay na pala nila ang motorsiklo. Maya-maya pa ay makikita na sa kuha ng mga CCTV sa ibang kalsada, nakakarga na sa kolong-kolong ang motorsiklo na tinangay ng mga suspect. Kasabwat din ang mga tumangay ang may dala ng kolong-kolong ayon sa investigasyon ng Manila District Anti-Carnapping Unit. Ang motorsiklo naman, ipinarada lang saglit ng may-ari habang may binibili sa convenience store. Siguro madaling araw na yun, talagang nag-iikot sila para makumuha ng motor. Natsyempohan nila yung motor, yun ang nakuha nila agad. Gamit ang kuha ng mga CCTV sa mga dinaanang kalsada, natunto ng mga pulis ang mga suspect sa Barangay 783 sa Santa Ana, Maynila. Doon po namin nakita sila na tinatanggal na yung mga ibang markings ng motor. Bali, ang inabot lang po namin doon, yung dalawa po. Yun ang nahuli namin. Yung isa, wala po siya ron. Inaresto ang 2 sa 3 suspect na dati nang nasangkot umano sa carnapping at robbery holdup. Na-recover din ang ninakaw na motorsiklo. Sabi ng mga suspect, niyaya lang daw sila ng kaibigang hinahanap pa ng mga pulis ngayon. Siya po yung nag-utos sa amin, nakakala ko lipat bahay lang. Hindi lipat ang gamit. Nadami lang po kami sa ginawa niya. Parehas lang po kasi kami nadamay.
No-comment na lang po kami. Kung dati sa ilang talyer ibinebenta ang spare parts ng ninakaw na motorsiklo, ngayon online na raw nagbebenta ang ilang masasamang loob. Ginagamit pa raw nila yung identity o pangalan ng mismong may-ari ng motorsiklo para maibenta yung ninakaw nilang spare parts. Pag binenta po kasi nila ng online nga, magkano sila ng mga faking ID. Pangalan nung totoong may-ari, pero yung picture po, iba po yung picture nun. It's either kasamaan nila or sila po. Tapos PPK na rin po nila yung firma. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai ang inyong saksi. Ngayong linggo, nakatakdang i-transmit o ipadala sa opisina ni House Speaker Martin Romualdez ang 3 impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon yan kay House Secretary General Reginald Velasco. Noong Disyembre pa inihain ang mga reklamo, pero ayon kay Velasco, may hinintay pa siyang ika-4 sanang impeachment complaint kaya hindi ipinadala agad ang naunang mga reklamo sa Office of the House Speaker. Ito na ang huling linggong may sesyon ng Kongreso bago sila mag-adjourn para sa kampanya sa eleksyon 2025. Kapag natapos ang termino ng kasalukuyang Kongreso sa Hunyo, kailangan maghain muli ng panibagong impeachment complaint kung gusto pa itong isulong. Pero ayon kay Velasco, sakaling 103 kongresista ang pumirma sa impeachment complaint, maaari na itong dumiretso sa Senado at hindi na daraan pa sa House Committee on Justice. Nauna nang sinabi ni Pangulong Marcos na sayang ang oras ng Kongreso sa impeachment kaya hindi siya pabor dito. Ayon naman kay Executive Secretary Lucas Bersamin, hindi makikialam ang Pangulo bilang paggalang sa co-equal na sangay ng gobyerno. Patay ang isang gwardya matapos barilin ng kapwa gwardya sa Antipolo City. Ang dahilan ang pagiging late umano sa trabaho ng biktima. Saksi si Jonathan Andal. Sa bodega ng hardware na ito sa Antipolo City, biglang namaril ang gwardyang yan. Napatakbo ang mga tao sa paligid, nagkasa ng baril ang gwardya sa kamuling inasinta ang target. Ang binaril niya ng 3 beses, kapwa niya gwardya, nakarelyebo niya sa trabaho. Dead on the spot ang 34 anyos na biktima. Ayon sa pulisya, nag-ugat ang pamamaril sa pagka-late ng 30 minuto ng biktima sa trabaho. Yung suspect natin ay parang buong araw na nag-duty at initially sa kabi niya, parang araw-araw na lang na late yung nasama niya. Tapos nagkaroon sila ng pagtatalo at napuno na yung suspect. Sumuko sa iba pang kasamahang gwardya sa bodega ang 35 anyos na suspect. Na-recover din ang issued firearm na ginamit sa krimen. Ayon sa suspect, matagal na silang may alitan ng biktima. Mga ilang araw na po. Dala po ng galit pati sa mga pagbabanta niya sa akin, pati sa pamilya ko. Naharap sa reklamong homicide ang suspect at tinitignan kung aabot sa reklamong murder. Hindi po ako ng patawad, hindi po ako ng pasensya. May kaakibat po na malaking responsibilidad ang paghawak po ng baril. Huwag po tayo papadala sa ating po emosyon. Para sa GMA Integrated News, ako si Jonathan Andal, ang inyong saksi. Maaari nang ilabas ang buffer stock ng bigas ng National Food Authority para mapababa ang presyo ng bigas sa merkado. Kasunod po yan ang pagdedeklara ng Department of Agriculture ng Food Security Emergency dahil saan nila ay pambihirang pagtaas ng presyo nito. Sa kabila raw yan ang pagbaba ng presyo sa world market at ang pagbaba ng taripa sa bigas noong Hulyo. Effective immediately ang deklarasyon at mananatili hanggat hindi ito inaalis ng kalihim ng DA. Panibagong aberya sa eroplano sa Amerika, mahigit 100 pasahero at crew ang inilikas matapos magliyab ang pakpak na isang eroplano sa runway sa Houston, Texas. Saksi, si Oscar Oida. Please remain seated until further instructions by the captain. Kuha ito ng isa sa mga pasahero sa loob ng eroplano habang nasa runway ng George Bush International Airport sa Houston, Texas sa Amerika. Nakikiusap ang ilang pasahero na makalabas matapos masaksiyang may apoy na nagmumula sa pakpak ng United Airlines Flight 1382. You cannot take your bags with you. You can't take them, you have to leave it right here. Patungo sanang New York ang eroplano nang magkaaberya sa makina bago mag-take off ang eroplano. Ayon sa airline, nailikas naman ang 104 na pasahero at 5 crew. Wala namang nasaktan.
Iimbestigahan ng US Federal Aviation Administration ang insidente. Sa nakaraang linggo, 2 malagim na trahedya sa ere ang iniimbestigahan sa Amerika. Ang salpukan ng American Airlines Flight 5342 at Black Hawk helicopter sa Potomac River noong January 29. At ang pagbagsak ng isang medical evacuation plane sa Philadelphia noong January 31. Kaka-take off lang ng eroplano nang bumagsak sakay ang batang pasyente at 5 iba pa kasama ang kanyang ina. Walang nakaligtas sa mga biktima na pawang mga Mexican ayon sa may-ari ng air ambulance na nakabase sa Mexico. Nasawi rin ang isang nasa loob ng kanyang sasakyan nang mangyari ang insidente. Hindi pa malinaw ang sani ng plane crash. Sa Potomac River, natukoy na ang pagkakakilanlan ng 55 sa 67 nasawi sa salpukan ng helicopter at passenger jet. Batay sa imbestigasyon ng National Transportation Safety Board ng Amerika, nasa taas sa 325 feet ang American Airlines flight nang sumalpok dito ang Black Hawk helicopter. Dahil dyan, lumalabas na lumilipad ang helicopter ng mas mataas sa maximum altitude nito sa naturang ruta na nasa 200 feet lang dapat. 2 minuto bago ang salpukan, na-alerto naman daw ng air traffic controller ang helicopter na may eroplano sa ruta nito. Tuloy ang investigasyon kaya hindi pa tiyak kung kailan maita-turn over sa mga kaanak ang labi ng mga nasawi. Gumawa muna ng makeshift memorial sa Virginia. Kabilang sa mga crews, ang isang may pangalan ni Police Colonel Pergentino Bong Malabid Jr., opisyal ng Philippine National Police na sakay ng eroplano. Off-limits sa media pero binisita na rin ang makeshift memorial ng may bahay ni Malabid na si Rio kasama ang kaanak ng iba pang nasawi. Sa Facebook post ni Rio, sinabi nito na siya naman ang magbibigay ng bulaklak para sa kanyang asawa. Dagdag niya, hindi muna siya magbibigay ng pahayag habang nagluluksa. Tiniyak ng PNP na ginagawa nila ang lahat para matulungan ang pamilya ni Malabid. Nakakating na po sa US yung kanyang asawa po at ilalalayan po siya ng ating police attaché sa US po. Nakaalalay po yung ating mga police po doon sa US po at including po yung Consul General po ng ating embahada. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oyd ang inyong saksi! Patay ang 17 taong gulang na lalaki matapos hampasin ng 2x2 sa Davao City. At sa Coronadal, South Cotabato naman, nauwi sa suntukan ang isang basketball game. Saksi, si Argel Relator ng GMA Regional TV. Bigay todo sa pag-shoot ang mga manlalaro ng Barangay Namnama kontra Barangay San Jose sa basketball game sa Coronadal City, South Cotabato nitong February 1. Pero habang abala sa bola ang karamihan ng player noong fourth quarter, 2 sa kanila nagpapambuno na pala sa court. Nauwi na ito sa suntukan. Pumasok na sa court ang mga coach, gayon din ang mga taga-suporta at taga-barangay para umawat. Dahil dito, pinalabas na ang mga player bago pa lumala ang gulo. Tuluyan na ring itinigil ang laro. Wala pang pahayag ang mga organizer ng liga. Kita naman sa video na ito na viral sa social media ang panggugulpi ng isang grupo sa isang estudyante sa Davao City. Ayon sa Davao City Police, naglalakad pa uwi mula sa eskwelahan ang biktima nang mangyari ang insidente. Adto na ko diri nagdugo-dugo naman. Tabangan na nako siya. Tabangan pa adto nito sa eskwelahan. Kung saan gigamit? Nakils. Nakil sa gamit? Opan. Buti. Tukoy na ng mga otoridad ang isa sa mga nanggulpi. Sa Davao City pa rin, patay ang 17 anyos na lalaking hinampas ng 2x2. Batay sa investigasyon, nag-iinuman umano sa labas ng bar ang 2 suspect nang biglang dumating ang biktima at isang kasamahan niya. As per info, gisumbag ni suspect sir na sa mga biktima. Tumutong gitabangan siya sa organ ng puspo sa 2x2. Arestado ang 31 at 33 anyos na mga suspect na tumangging magbigay ng pahayag. Para sa GMA Integrated News, ako si Argel Relator ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.